Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Madalas sa pagiging bata nagsisimula ang magandang alaala dahil inosente sila sa maraming bagay. Akala nila ay palaging masaya ang mundo. Makita lang ng bata na nakangiti ang isang tao sa kanya, ay iniisip kaagad niya na mabait ang taong yon. Pero hindi palaging mabait ang mundo para sa isang inosenteng bata. Hindi lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay may mabuting intensyon dahil sa totoong mundo ang kainosentehan ng isang bata ay madalas na nagiging dahilan ng pang-aabuso. Dear Papa Dudut, karamihan sa mga kakilala ko ay may magagandang karanasan at kwento ng kanilang pagkabata. Pero siguro hindi lahat ay sineswerte na magkaroon ng puro masayang alaala sa pagiging bata. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris, 33 years old, at isa po ninyong masugid na tagapakinig dito sa Laguna. Mahilig kasi talaga akong makinig ng mga drama sa radyo o YouTube kagaya ng mami ko. Minsan nga ay bonding na namin ang makinig sa inyong YouTube channel at sabay din kaming nadadala ni mami sa mga sulat na inyong binabasa. Hindi ko nga naisip noon na darating ang araw na ito na ikukwento ko naman ang maririnig kong kwento sa inyong programa. Pero bago ang lahat, Papa Dudut, ay sasabihin ko na rin na may pagkasensitibo at masera ng kwentong ito ng buhay ko. Kaya may ilang bagay o impormasyon ako na binago o sadyang hindi na binanggit para maprotektahan ang aking pribadong buhay. Isang masayang pamilya ang kinalakihan ko, Papa Dudut. Masasabi ko po na medyo may kaya kami sa buhay dahil nakatira kami sa magandang bahay kasama ang mga magulang ko. Hindi nagtatrabaho ang mami ko pero negosyante ang daddy ko at mag-isa lang siya na bumubuhay sa amin ni mami. Akala ko talaga noon, Papa Dudut, ay perpekto na ang pamilya namin. Kami lang kasi at palagi lang kaming masaya sa buhay. Bata pa lamang ako noon pero wala na akong mahihiling pa na kahit na ano sa buhay ko. Mahal na mahal kasi ako ng mga magulang ko at lahat na yata ng material na bagay na gusto ko ay binibigay nila sa akin. Pero hindi pala lahat ng nakikita ng ating mga mata ay totoo. Nalaman ko noon na hindi lahat ng masayang pangyayari sa buhay ko ay masaya talaga dahil matagal na palang medyo nagkakalabuan ng relasyon ang mami at daddy ko. Papa Dudut, 8 years old pa lamang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. Tumatak na sa isipan ko noon kung gaano kasamang tao ang daddy ko. Kaya pala may mga oras na nakikita kong umiiyak si mami sa kwarto o kusina ng bahay namin dahil pala iyon sa pambababae ni daddy at panloloko sa kanya. Minsan din ay narinig ko na nagsisigawan sila sa loob ng kwarto nila. Hindi ko lang masyadong maintindihan kung ano ba ang pinag-aawayan nila. Basta palagi na lamang umaalis si daddy sa bahay noon at may iwan na umiiyak si mommy. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay umalis na nga kami ni mommy. Dala ang 3 malalaking bag. Marami pa sana akong damit na gustong dalhin noon. Marami pa akong laruan na gustong bitbitin pero sinabi ni mommy na papalitan na lamang niya ang mga iyon sa oras na makahanap siya ng trabaho. Kaya hindi ko na rin ipinilit pa ang gusto kong mangyari. Mula sa malaking bahay na tinitirahan namin, kasama si daddy ay lumipat kami ni mommy sa maliit na bahay na isa lang ang kwarto. Maliit din ang kusina noon, pati na rin ang sala. At nang makapasok kami sa bahay na yon, muli na namang umiyak ang mommy ko, Papa Dudut. Halos gabi-gabi po siya na ganoon sa tuwing magkasama kami, kaya tuwing umaga ay pugto ng pugto ang mga mata ng mami ko. Mommy, saan po tayo pupunta? Bakit niyo po inaayos ulit ang mga gamit natin? Nagtatakang tanong ko nang maabutan ko si mommy na nag-aayos ng mga damit sa malaking bag. Gamit mo lang ang inaayos ko, Chris, dahil doon ka muna sa lola mo titira. Malapit na ang bakasyon kaya habang pumapasok ka sa school ay doon ka muna sa kanila para may nag-aasikaso sa'yo. Tugon pa ni mommy. Susunduin niyo rin naman po ako kaagad, hindi ba? Ayoko po kasi na mapalayo sa inyo ng matagal. Malungkot na wika ko. Oo naman. Siyempre 1 linggo ka lang doon at tuwing Sabado at Linggo ay kasama mo ako dito.
Kaya magpapakabait ka kina lola mo ha. Huwag kang magpapasaway sa kanila. Ang bilin pa ni Mami. Opo, susundin ko po ang lahat ng bilin ninyo sa akin. Pero Mami, may tanong po ako. Broken family na po ba ang tawag sa atin? Malungkot pa nung tanong. Napahinto si Mami sa ginagawa niya. Lumipat siya sa akin at hinaplos ang buhok ko at mukha ko. Napaluha na rin siya pero kaagad niyang pinunasan. Oo anak, pero ito ang tandaan mo. Gagawin ko talaga ang lahat para maging isang mabuting magulang sa iyo. Ipaparamdam ko sa iyo na sapat na ang pagmamahal ko para hindi mo na hanapin ang daddy mo. Tugon pa ni Mommy. Madalas kong naririnig noon ang salitang broken family sa ibang kaklase ko, Papa Dudut. Ang ibig sabihin daw noon ay magkahiwalay na ang kani-kanilang mga magulang. Ang iba sa mga kaklase ko ay malungkot kapag napag-uusapan niyon. Ang iba naman ay masaya at meron din na parang wala nang pakialam. At sa parte ko noon, Papa Dudut, ay labis po talaga akong nalungkot. Masayang pamilya nga kasi ang kinagisnan ko at ang akala ko ay perpekto na kami. Palagi ko pa nang ininggit ang ibang kaklase ko sa tuwing nagbabakasyon kami nila daddy at mommy sa malayo. Palagi kong pinagyayabang na masaya kaming buong pamilya. Hindi ko na-imagine noon at darating ang araw na papasok ako sa eskwelahan at tatanungin ako ng mga kaklase ko ng, Uy Chris, naghiwalay na raw ang daddy at mommy mo. Saan ka ngayon nakatira? Sa mommy o sa daddy mo? Bakit sila naghiwalay? At ang paulit-ulit na tanong nila sa akin, broken family na rin ba kayo kagaya ng ibang kaklase natin dito? Wala akong masagot noon, Papa Dudut, dahil hindi ko pa talaga masyadong naiintindihan ang nangyayari sa pamilya namin at umaasa pa rin ako na magkakaayos pa rin ang mga magulang ko. Umaasa ako noon na magiging masaya ulit kami kagaya dati pero yung munting pangarap at pag-asa ko na yon ay hindi na nagkatotoo pa kahit na kailan. Papa Dudut. Habang nag-aasikaso noon ng mga requirements para sa trabaho si Mami ay iniiwanan niya muna ako sa lola ko. Si Lola ang nag-aasikaso sa akin bago ako pumasok sa school. At tuwing Sabado ay susunduin ako ni Mami at siya naman ang kasama ko hanggang Lunes ng umaga. Mula rin nang maghiwalay ang mga magulang ko ay hindi ko na nakita pa si Daddy Papa Dudut. Wala na siyang tawag sa bahay o kahit pagdalaw man lang na ginawa sa amin. Hindi ako sigurado kung hindi niya lang ba alam kung saan kami nakatira o baka naman hindi lang talaga niya gusto na makita kami dahil hindi na talaga siya nag-effort na hanapin kami. Paminsan-minsan ay nakikita ko pa rin si Mommy na umiiyak. Madalas ay tinatago niya iyon sa akin. Naririnig ko na lamang siya na umiiyak sa loob ng banyo o kaya ay sa may kusina ng bahay. Alam ko na ayaw niyang ipakita sa akin na mahina siya kaya pilit na lamang niyang sinusolo ang lahat ng sakit na nararamdaman niya dahil kay Daddy. Nang maging bakasyon na sa school namin, ay sakto namang kailangan ni Lola na umuwi sa probinsya nila. May trabaho na noon si Mommy pero ayaw niyang maiwan ako na mag-isa sa bahay. Kaya naghanap siya ng ibang kamag-anak namin kung saan ay pwede akong ihabilin habang nasa trabaho pa siya. Nelia. Iiwan ko na muna dito sa iyo si Chris, pero susunduin ko rin siya mamaya pagkatapos ng trabaho ko, wika ni Mami kay Tita Nelia. Walang problema. Kahit nga isang linggo mo pa siyang iwanan dito sa akin, ayos lang. Alam mo naman na wala akong ibang kasama dito sa bahay. Nakangiti namang tugon ni Tita Nelia. Kaya nga ikaw kaagad ang naisipan ko na pakisuyuan eh. Sige ha, aalis ako kasi kailangan ko na rin pumasok sa trabaho. Chris, yung mga bilin ko sa iyo ha, huwag mong kakalimutan. Huwag kang magpapasaway dito sa bahay ni Tita Nelia. Okay? Bilin naman sa akin ni Mami. Opo Mami, hindi po ako magpapasaway dito. Ingat po kayo. Bye po, paalam ko sa kanya bago siya umalis. Kami naman ni Tita Nelia ay pumasok na sa loob ng malaking bahay. Ilang taong ka na nga ulit Chris? Tanong ni Tita Nelia. 8 years old po pero malapit na rin po akong mag 9 years old this year, tugon ko. Ang laki ng bata mo pala talaga. Magna, 9 years old ka pa lang. Ang tangkad mo na. Naku, sisiguraduhin ko na mag-enjoy ka sa bawat stay mo dito sa bahay ko. Tugon naman niya.
Papadudot, malaki ang bahay ni Tita Nelia. Marami at magaganda rin ang gamit niya sa loob ng bahay. Malaki ang refrigerator, TV at malakas ang aircon kahit sa sala. Masikaso rin po siya sa akin. Kaya naman sa mga unang araw ng pamamalagi ko doon ay nag-enjoy talaga ako kagaya ng sinabi niya. Marami rin kasi siyang pagkain o junk food na inihahanda para sa akin. Pinapapanood niya rin ako ng mga pelikula at hinahayaan na maglaro ng mga games sa kanyang computer. Kaya nga nang sunduin ako ni Mommy kinagabihan ay parang ayoko nang umuwi. Pero syempre ayoko naman na malungkot si Mommy na mag-isa sa bahay kaya sumasama na rin ako sa kanya. Ganun po kami sa araw-araw. Hahatid ako ni Mommy sa bahay ni Tita Nelia at susunduin na lamang sa gabi. Wala naman po akong reklamo at pati na rin po si Tita Nelia. Enjoying daw po siya nakasama ko dahil malungkot daw talaga ang mag-isa sa bahay nila. Si Tita Nelia nga po pala ay third cousin ni Mommy. Ang mga magulang niya at kapatid ay nasa ibang bansa na raw naninirahan. Dahil mas gusto niya dito sa Pilipinas, ay mag-isa na lamang siyang nakatira sa bahay nila. Matandang dalaga na rin po siya at walang anak. Kaya siguro sabik din siya sa kasama at kausap. Nabanggit niya din po pala noon na mahilig daw talaga siya sa mga bata. Ang akala ko ay gusto niya lang na magkaanak dati kaya niya nasabi na mahilig siya sa mga bata. Pero iba po palang ibig niyang sabihin tungkol sa bagay na yon. Papadudot. Gusto mo bang kumain muna, Chris? Tanong ni Tita Nelia nang muli akong maiwan sa bahay niya. Hindi po, busog pa po ako. Nag-almusal na po kasi kami ni Mommy kanina bago umalis ng bahay. Tugon ko naman. Ganun ba? Teka, alam mo may naisip ako na pwede nating gawin ngayon? Wika niya bago binuksan ang malaking TV sa sala. Horror movie po ba ulit yan? Yung huling pinanood niyo po na pelikula sa akin, halos hindi po ako makakatulog sa kwarto kasi parang nasa tabi ko yung multo pagtawa ko na ikinatawa rin ni Tita Nelia. Matatakutin ka palang bata. Huwag kang mag-alala. Hindi nakakatakot ang ipapanood ko sa iyo, pero sigurado akong matutuwa ka dito. Wika pa niya. Bakit po walang sound ang TV ninyo? Pagtataka ko. Ano kasi wala talagang tunog ang pelikula na yan. Tugon niya. Ganun po ba? Pero bakit po tinatanggal ng lalaki yung damit ng babae? Nainitan po ba yung babae? Muling tanong ko habang nakatingin sa TV. Ang totoo, naglalaro lang sila. Ikaw ba gusto mo rin bang matuto ng bagong laro, Chris? Tanong ni Tita Nelia. Opo, gusto ko po. Kaagad kong sagot. Tamang-tama kasi may tuturo ako na bagong laro sa'yo. Sa larong ito, magpapanggap tayong dalawa na mga artista. Gagawin natin yung ginagawa ng mga artista dyan sa pelikula para kunwari mga artista rin tayo. Gets mo ba? Tanong niya ulit. Opo. Nakuha ko na po. Pabibo namang sagot ko. Very good. Matalino ka pala talagang bata. So simulan na natin ang larong ito ha. Wala nang damit yung lalaki sa pelikula. Kaya tatanggalin ko na rin ang mga damit mo, Chris. At gagawin mo ang lahat ng gagawin ng lalaki sa pelikula na pinapanood natin, nakangiting wika ni Tita Nelia. Papadudot. Isa akong batang inosente na wala pang masyadong alam tungkol sa bagay na pinapagawa sa akin ni Tita Nelia ng mga oras na yon. Nang sabihin niya na kailangan niyang makita ang katawan ko, ay nahiya pa talaga ako noon kaya umayaw ako. Pero nakumbinsi niya rin ako na pumayag nang sabihin niya na walang masama na makita niya ang katawan ko kasi lalaki naman ako at tita ko siya. Wala raw pong masama sa ginagawa namin na mga oras na yon at iyon na nga ang pinaniwalaan ko. Kagaya ng sinabi niya ay ginawa namin ang lahat ng ginagawa ng mga artista sa video na nasa TV. Umarte kami na parang mga artista at iyon ang pinakaunang beses na nagkaroon ako ng experience na kakaiba sa pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Bata pa lamang ako noon, pero may kung anong kiliti na akong naramdaman. Ang sabi ni Tita Nelia, normal lang daw iyon. Normal lang ang mag-init at makiliti sa ganong klase ng laro. At dahil mas matanda nga po siya sa akin at tita ko siya, pinaniwalaan ko ang lahat ng mga sinabi niya na ang ginagawa namin ay normal at isang klase ng laro lamang. Papadudot,
bago dumating si Mami sa bahay para sunduin ako, ay pinagbitaw ako ni Tita Nelia ng isang pangako na wala akong sasabihan ng ginawa naming dalawa, lalo na kay Mami. Tinanong ko siya kung bakit hindi iyon pwedeng ikwento kay Mami. Ang sabi niya ay parte raw ng laro namin ang pagtatago ng sikreto. Doon daw masusubok kung pwede niya ba akong pagkatiwalaan ng iba pa niyang sikreto. At kapag sinabi sa ibang tao ang ginawa namin ay talo na raw ako sa laro naming dalawa. Siyempre pumayag naman ako na ilihim ang lahat. Ayoko kasing matalo sa isang game kaya nangako ako kay Tita Nelia na wala akong pagsasabihan ng ginawa namin. Naulit pa ng ilang beses noon ang laro namin ni Tita Nelia, Papa Dudut. Marami pa siyang video na pinanood sa akin at lahat ng iyon ay ginawa o ginaya namin. May mga oras din na may pinapagawa siya sa akin na wala sa video. At dahil payat ang pangangatawan ko at may kalakihan siyang babae, medyo nahihirapan ako sa kung anuman ang pinagagawa niya. Ayoko nang banggitin pa kung anuman ang mga bagay na yon. Dahil sa totoo lang ay masyado nang maselan para ikwento ko ang buong detalye. Basta halos araw-araw na kaming naglalaro ni Tita Nelia, Papa Dudut. Lando, eto si Chris. Yung sinasabi ko sa iyo na pamangkin ko. Chris, eto naman si Tito Lando mo. Pakilala ni Tita Nelia sa bagong dating na bisita sa bahay niya. Isa siyang lalaki na malambot kong kumilos at magsalita. Ay, eto na ba yung batang kinukwento mo? Ang gwapo-gwapo nga at ang kinis ng balat, wika ni Tito Greg. O siya iyon, anak siya ng pinsang ko, tugon ni Tita Nelia. Hay po Tito Greg, bati ko naman na ikinatawa niya ng malakas. Tito talaga, pero hello din sa iyo Chris. Ang gwapo-gwapo mong bata, napakagalang naman pala nitong pamangkin mo Nelia, baling niya sa tita ko. Naku, hindi lang magalang yan. Napakamasunurin din, pagtawa pa ng tita ko. I bet ko iyan. Excited na tuloy ako sa gagawin nating tatlo mamaya, paghagik-hik ni Tito Greg. Tita Nelia, ano po yung sinasabi ni Tito Greg na gagawin natin mamaya? Nagtatakang tanong ko. Maglalaro lang ulit tayo. Yung palagi nating nilalaro na nagpapanggap tayong mga artista pero medyo ibang laro naman ang gagawin natin dahil hindi ka na artista mamaya, magiging model ka naman. Tugon ni tita na nagpa-excite sa akin. Nakikita mo ba ang malaking kamera ko? Kukunan kita ng maraming litrato at sisiguraduhin ko na gwapo ka talaga dito. Naku, papisil nga ako ng braso mo. Kay bata-bata mo pa ang lusog na nitong mga braso mo. Sigurado ako na hindi lang braso mo ang malusog sa'yo. Nakangisi pa niyang sabi. Papa Dudut. Sa totoo lang ay medyo nakakatakot talaga ang itsura ni Tito Greg nang makilala ko siya. Matangkad siya. Medyo malaki ang pangangatawan. Malaki ang ilong at mga mata. Makapal din ang mga labi niya. At nang ngumiti siya ay nakita ko ang medyo bulok niyang mga ngipin. May hawak siyang kamera noon at parang excited sa laro na sinasabi ni Tita Nelia. Dahil bata pa lamang ako noon at inosente ay na-excite din po ako. At buong maghapon nga kami na nagkulong sa kwarto. Ang unang pinagawa nila sa akin ay pinaghubad nila ako at kinunan ng mga litrato sa iba't ibang posisyon at sulok ng kwarto. May ginawa rin sila sa katawan ko na hindi ko na maintindihan. At may pinagawa din sa akin si Tito Greg na mas malalala pa sa pinagawa sa akin ni Tita Nelia. 3 beses atang naulit ang pangmumolestya sa akin ni Tito Greg at madalas ay solo siya sa pang-aabuso sa aking Papa Dudut. Palagi rin kasi siya sa bahay ni Tita Nelia pero hindi siya nagpapakita sa mami ko dahil sa tuwing darating kami ni mami sa bahay ay si Tita Nelia lang ang sumasalubong at kumakausap sa amin. Kapag wala na si mami ay lalabas ng kwarto si Tito Greg para simulan ang pakikipaglaro sa akin. Pero madalas na kaming dalawa lang ni Tita Nelia ang naglalaro noon. Chris, huhubaran ko na rin ang damit mo ha. Chris, isusunod ko na kaagad ang pantalon mo. Galingan mo sa laro natin. Maghuhubad na rin ako dito. Nakangising sabi ni Tita Nelia habang binababa ang pantalon ko noon. Nelia, nakalimutan ko palang ibilin sa'yo. Diyos ko, anong ginagawa mo sa anak ko?
At bakit may bastos na palabas sa TV mo? Bulalas ni Mommy nang biglang pumasok sa sala ng bahay. Mommy, naglalaro lang po kami ni Tita Nelia. Bakit po kayo bumalik? Nagtatakang tanong ko. Naglalaro halos hubot-hubad ka na, Chris. Bulalas pa ni Mommy. Sabi po kasi ni Tita Nelia, kailangan daw po na wala akong suot na kahit na ano dito sa laro namin. Inosenteng tugon ko naman. Anong klaseng laro naman yan? At ikaw, Nelia, bakit ka naka-brat panty na lang dyan? Nanlalaki ang mga matang baling ni Mommy kay Tita Nelia. Leticia, nagbibiruan lang naman kami ng anak mo, nauutal, nasabi pa ni Tita Nelia. Nagbibiruan o minumolestya mo na ang anak ko? Nelia, napakababoy mo. Layuan mo nga ang anak ko. Dapat ay hindi ko pinagkatiwala sa iyo ang anak ko, Nelia. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya. Ipapakulong kitang baboy ka, pagsigaw pa ni Mommy. Papadudot, gulong-gulo po ang isipan ko ng araw na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit si Mommy kay Tita Nelia. Habang nagbibihis ako ay minumura niya si Tita Nelia at pinagbabantaan na ipapakulong ito. Umuwi kami noon sa bahay at doon na umiyak na tinanong sa akin ni Mommy kung ano pa raw ba ang ginawa o pinapagawa sa akin ni Tita Nelia. Ayoko pa sanang sabihin sa kanya ang lahat dahil ang nasa isipan ko noon ay naglalaro pa rin kami ni Tita Nelia at ayoko na matalo ako sa laro namin. Ayoko na baliin ang pangako ko sa kanya. Pero ilang ulit na sinabi ni Mommy na mali talaga ang mga ginawa namin, lalo na ang ipakita kay Tita Nelia ang buong katawan ko na walang kahit na anong saplot. Hindi na raw paglalaro ang ginagawa namin noon at isang kasalanan daw iyon at pagkakamali. Kaya kailangan ko raw sabihin sa kanya ang totoo at lahat ng tungkol sa ginawa namin, Papa Dudut. Nang ikwento ko na kay Mommy kung paano at kailan nagsimula ang laro namin ay mas lalo siyang naiyak. Pero halos sumagol na siya nang banggitin ko sa kanya na may isa pang kasama si Tita Nelia na nakikipaglaro sa akin. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Tito Greg. Ang pagkuha nito sa akin ng mga litrato hanggang sa mga ginawa nito sa katawan ko habang nakakulong kami sa loob ng kwarto. Doon ako niyakap ng mahigpit ni Mommy at paulit-ulit siyang nagsorry sa akin. Hindi niya raw dapat na pinabayaan na mamolestya ako. Hindi niya raw ako dapat pinagkatiwala sa ibang tao. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Papa Dudut. Unti-unti ko nang naintindihan na hindi talaga tama ang lahat ng mga pinagawa sa akin ni Tita Nelia at Tito Greg. Papa Dudut, hindi na po naging malinaw sa akin ang mga detalye ng ginawang pagdedemanda ni Mommy kina Tita Nelia at Tito Greg. Basta ang alam ko po ay nagsampa siya ng kaso sa kanila. Ilang ulit din na may kumausap sa akin tungkol sa mga nangyari. Iba't ibang tao at paulit-ulit lamang ang mga tanong na ibinibigay nila sa akin. Sawang-sawa na nga po akong magkwento noon dahil pati ang sagot na ibinibigay ko sa kanilang lahat ay paulit-ulit lang din. Ang natatandaan ko ay matagal din akong hindi nakapasok sa school noon. Hanggang sa lumipat na nga kami ng bahay ni Mommy at inilipat niya ako sa ibang eskwelahan. Hindi na niya ako inihabilin sa ibang tao at sa bahay niya na rin pinatira ang lola ko na palagi kong kasama. Pagkalipas ng halos isang taon ay unti-unti ko nang nakalimutan ang lahat. At nang makita ni Mommy na parang wala na sa alaala ko ang mga ginawa sa akin ni Tita Nelia at Tito Greg ay umalis siya ng bansa at nagtrabaho sa Italy. Doon po muling gumanda ang buhay namin dahil nakalipat na kami ni Lola sa mas malaki at mas magandang bahay. Itinaguyod ni Mommy ng mag-isa ang buhay at pag-aaral ko. Pero Papa Dudut, hindi po palagi talagang ganoon kadaling kalimutan ang lahat. Lalo na nang mag-high school na ako at naalala ko ang mga pinagawa sa akin ni Tita Nelia at Tito Greg. Doon ko tuluyang na-realize na mali nga talaga ang lahat ng iyon. Nagamit at namolestya ako ng mga taong pinagkatiwalaan ni Mommy. Nang dahil doon, Papa Dudut, ay nahirapan ako na magtiwala sa ibang tao, lalo na sa mga babae. Pakiramdam ko noon lahat ng mga babae sa paligid ko ay gagamitin at lolokohin lamang ako. Kaya naman lahat din ng nakarelasyon ko mula college hanggang sa nagtatrabaho na ako ay niloko at sinaktan ko lang din.
Pero nagbago iyon nang makilala ko si Rika, Papa Dudut. Si Rika nga po yata ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa tanang buhay ko bukod kay Mommy. Nung sinabi ko na medyo natulala ako sa kanya habang inihahagis at pinaglalaruan niya mga bote ng alak. Hindi yon isang pambobola lamang dahil totoo na ilang minuto akong natulala sa magandang mukha niya ng mga oras na yon. Maliit na babae lang siya, Papa Dudut. Maputi at makinis ang kutis. Singkitin ang mga mata at matangos pa ang ilong. Mukha talaga siyang legit na Koreana sa itsura niya. Pero hindi lang iyon ang naging dahilan para lalo akong magkagusto sa kanya. Dahil magkatrabaho kami at matagal na ako sa resto bar na iyon ay kaming dalawang pinagpartner ng mga boss namin. Bagay nga daw kasi kaming dalawa dahil pareho kaming maputi at singkitin ang mga mata. Nagkataon naman na single din ako ng mga panahon na iyon at talagang type ko si Rika nang maging magpartner nga kami ay mas lalo ko siyang nakilala at nagustuhan. Hindi kasi siya ang tipo ng babae na madalas kong nakikilala at nakakarelasyon noon. Astig pong babae siya, Papa Dudut. Malakas siyang uminom ng alak pero hindi siya mabilis na malasing. Magaling din siyang mag-mix ng mga alak at marunong siyang mag-ayos ng mga sirang gamit sa bar kagaya ng electric fan o microwave oven at pati na rin ang sirang makina ng kotse o motor ay nagagawa niyang paganahin. Ilan lang iyon sa lalong nagpahanga sa akin kay Rika. Pero ang pinakagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging malambing at maalalahanin niya sa mga nakakasama namin sa trabaho. Mabilis niya tuloy nakakalap ang halos lahat ng staff sa resto bar na pinagtatrabahuhan namin. Pero siyempre binakurang ko na kaagad siya, Papa Dudut. Alam ko naman kasi na gusto niya rin talaga ako at nagpapakipot lamang siya habang nililigawan ko siya. Nalaman ko rin kasi mula sa ibang katrabaho namin na pinagtatanong niya pala talaga ang pangalan ko noong unang gabi pa lamang niya sa resto bar at nakita niya ako na nagmi-mix ng mga inumin sa back bar. Ramdam ko rin na malaki ang pagkagusto niya sa akin gaya ng nararamdaman ko para sa kanya. Kaya lang, Papa Dudut, iba na kasi ang tama ko kay Rika na mga oras na yon, malalim na at pang seryosohan. Doon na ako nagsimulang matakot na baka dumating ang oras na masaktan ko siya kagaya ng ginawa ko sa ibang babae. Kaya sinimulan ko na siyang iwasan at ipakita sa kanya na hindi ko talaga siya gusto. Kaya lang ay nahulog na ang loob niya sa akin kaya siya naman ang naghabol sa akin. Pilit ko pa rin siyang iniwasan hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili niyang magtanong sa akin kung ano raw ba ang trip ko at pinapaasa ko lamang siya. Sinabi ko naman sa kanya na wala akong intensyon na gawin iyon bago ko siya pilit na muling iniwasan. Sandali lang. Hindi pa ako tapos sa mga sinasabi ko. Okay lang naman, Chris, kung ayaw mo na talaga sa akin. Pero sana naman walang iwanan sa ere. Pinaasa mo lang naman ako, Chris. Pinasakay mo ako at pinaniwala mo na gusto mo ako. Wika pa ni Rika. Hindi kita pinaasa, Rika. Seryosong sabi ko. Talaga? Hindi eh. Ano ONTG ginagawa mo sa akin ngayon? O baka naman gawain mo na talaga ito. Yung pormahan mo ang bagong babae dito sa resto bar tapos bigla na lang iiwanan. Naiiyak na sabi ko. Pwede ba, Rika? Huwag mo naman akong pag-isipan ng ganyan. Wika ko. Anong gusto mong isipin ko na naglalaro lang tayo? Ano namang tawag sa larong ito? Tago-taguan ng feelings. Kaya lang bigla kaagad nawala yung sayo. Chris, sabihin mo na lang kasi sa akin kung ano ba talaga ang trip mo. Kaya ko naman mag-adjust eh. Kaya kong lumayo kung talagang hindi mo na ako gusto. Pero wag naman sanang ganito. Wala namang iwanan sa ere pagkatapos mo akong pakiligin ng ilang buwan. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo na ngayon para hindi na ako umaasa pa. Pag-iyak ni Rika. Gusto kita, Rika. Kaya ginagawa ko ang lahat ng ito. Kaya kita iniiwasan kasi natatakot ako. Natatakot ako na masaktan kita. Pigil ang mga luhang wika ko. Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong niya. May nangyari sa akin nung bata pa ako na naging dahilan para magalit ako sa mga babae. Pinipilit kong magpakatino pero ang palaging ending na nangyayari,
Nasasaktan ko ang mga babaeng nakakarelasyon ko. Pakiramdam ko ay may problema na talaga sa akin dahil sobrang takot na akong magtiwala sa ibang tao lalo na sa mga babae. Kaya palagi ko na lang silang nasasaktan at yun ang ayokong mangyari sa'yo. Ayokong masaktan ka kasi mahal na kita, Rika. Pagtatapat ko. Mahal din kita, Chris. At handa akong maghintay hanggang sa mawala na ang nararamdaman mong takot, wika pa ni Rika. E paano kung masaktan lang kita sa huli? Nag-aalalang tanong ko. Paano natin malalaman ang sagot kung hindi natin susubukan? Siguro nga pwedeng mahirapan ako pero handa akong sumugal. Handa akong sumugal, matalo o manalo man ako sa larong ito. Dahil ang importante naman sa lahat ay sinubukan pa rin natin kahit mahirap. Tugon niya, Papa Dudut. Hindi naman talaga natin malalaman ang sagot sa mga tanong kung hindi natin ito susubukan na hanapin. At yun nga ang ginawa namin ni Rika dahil hindi rin naman totoo ang sinabi ko sa kanya noon na dinidate ko ang bagong waitress sa bar namin. Kaya muli kaming nagkaayos. At bukod sa takot na nararamdaman ko ay wala nang ibang naging balakid sa relasyon naming dalawa. Nagsimula na ring mawala kahit papaano ang takot ko na magtiwala sa ibang tao. Naging gago po talaga ako noon at maraming nasaktan na babae. Pero nang dahil kay Rika, nagawa ko ring magbago sa wakas. Opo, Papa Dudut. Naging kami na nga po kagad ni Rika. Bakit pa ba namin patatagalin ang lahat kung nagkaminahan na rin naman kami ng nararamdaman para sa isa't isa? At sa unang buwan pa lamang ng relasyon naming dalawa, ay sinabi ko na sa kanya ang lahat ng natatandaan ko tungkol sa nakaraan ko. Kinuwento ko sa kanya ang ginawang pang-aabuso ni na Tita Nelia at Tito Greg sa kainosentehan ko noong bata pa ako. Naiyak si Rika nang marinig na niya ang buong kwento ko. Kahit ako ay naiyak na rin dahil hindi talaga biro na balikan para sa akin ang mga nangyari noong bata pa lamang ako. Nang umuwi dito si Mami sa Pilipinas ay ipinakilala ko na sa kanya ang girlfriend ko, Papa Dudut. Siya po ang kauna-unahang babae na pinakilala ko ng formal sa mami ko bilang kasintahan ko. Kaya alam ni Mami na seryoso ako sa relasyon naming dalawa. Nang wala na si Rika noon sa bahay ay nag-usap kami ni Mami. Tinanong niya sa akin kung alam na raw ba ni Rika ang tungkol sa nakaraan ko. Sinabi ko sa kanya na oo at si Rika ang dahilan kung bakit unti-unti ko nang napapatawad ang mga taong umabuso sa pagiging inosente ko. Doon sinabi sa akin ni Mommy ang nangyari kina Tito Greg at Tita Nelia. Si Tito Greg ay matagal na raw patay dahil sinaksak raw ito ng isang binatilyong sinubukan itong molestyahin ilang taon na ang nakakaraan. Hindi raw kasi ito nakulong at sinubukan na magtago. Si Tita Nelia naman ay matagal nang nakalaya pero hanggang ngayon ay nakikipaglaban sa sakit niyang cervical cancer. Siguro ngayon mahirap talaga na makuha ang katarungan saan mang panig ng mundo, Papa Dudut. Pero naniniwala ako sa karma. Mapabuti o masama ang ginawa ng isang tao, doble o triple ang balik nito sa kanila. At anuman ang sinapit ni na Tito Greg at Tita Nelia sa mga buhay nila, karma na rin nila iyon sa kung anuman ang kasalanan na nagawa nila. Papa Dudut. Totoo talaga ang sinasabi ng iba na mabilis magpatawad pero mahirap makalimot sa kasalanan na ginawa sa atin ng ibang tao. Pero dahil kina Mami at Rika na nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal mula sa umpisa, nagawa kong makalimutan kahit papaano ang mapait kong nakaraan. Oo, may kirot pa rin dito sa dibdib ko dahil napagsamantalahan ang kainosentehan ko noon. Hindi na rin siguro mawawala iyon. Ang mahalaga naman ngayon ay natuto na ako na magmahal ulit at magtiwala sa ibang tao. Ilang taon na rin ang relasyon namin ni Rika ngayon, Papa Dudut. Hindi perfect ang lahat dahil may mga oras na nag-aaway din po kami. Pero pinapatag ng pag-aaway namin ang relasyon naming dalawa. At nang dahil sa kanya, ilang taon na ring patuloy na magaan ang pakiramdam ko dito sa dibdib ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. At sa totoo lang ay malaki ang muling nabawas sa bigat na nararamdaman ko dito sa dibdib ko nang matapos ko na itong sulat ko.
Ganito pala ang pakiramdam kapag nailabas ko sa ibang tao ang isang mapait na kwento ng buhay ko. Sana'y marami pa kayong mahikayat na mga listeners na mag-share din ng kani-kanilang kwento. Hindi lang para makapagbigay ng inspirasyon kung hindi para makatulong sa kanila emotionally and mentally. Minsan kasi okay din yung nakakapagkwento ka sa ibang tao kahit sa ganitong paraan lang. Isang malaking tulong iyon na mapagaan ang loob natin at makahinga na tayo ng maluwag dahil handa na tayong kalimutan ng isang parte ng ating nakaraan. Hanggang dito na po, you're truly Chris.